Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po, lalong-lalo sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong unawain at pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. At ngayong araw po, October 22, 2024, araw ng Martes. Title po ng ating devotion ngayong araw ay ang Add Fontes to the Sources. At ang versikulong ating unawain ay ang Psalm chapter 119 verse 160. Bago po ako magsimula, gusto ko lamang po kayong i-welcome sa ating daily devotion ngayong araw. Naway may apply po natin ito sa ating buhay, lahat ng aral na matututunan natin. At yan nga po, balik tayo sa ating verse na ating pag-aaralan. Ito ay ang Psalm chapter 119 verse 160. Sinasabi dito, "The sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever." O sa Tagalog naman po, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa sa iyong matuwid na batas ay nananatili magpakailanman. At para naman po sa ating katuruan ngayong araw, unang-una po, the Bible is the fountain of truth. Sa ikalawa naman po, the Bible is the feeler by which to test beliefs. Sa ikatlo naman po, the Bible is the final and unchanging authority. At unang-una sa katuruan natin ngayong araw is the Bible is the fountain of truth. Lahat ng mababasa, lahat na makikita natin sa Biblia ay pawang katotohanan, dahil kumbaga, kung ang Panginoong Jesucristo natin ay living word of God, ang Bible naman ay ang written word of God. Lahat ng nandyan, lahat ng nakapaloob sa Biblia ay pawang katotohanan, na kaya dapat nating sundin at tayo maniwala sa nakasaad sa Biblia. Sa ikalawa naman po, the Bible is the filter by which to test beliefs. Diyan masusubukan ng pananampalataya natin. Ang Bible yung filter, kumbaga yan yung nagdi-distinguish ng kung ano nga ba yung tama, kung ano nga ba yung mali, kung ano nga ba yung totoo, kung ano nga ba yung hindi. At sa huling katuruan naman po natin ngayong araw, the Bible is the final and unchanging authority. Yun nga, gaya nga po ng sinabi ko sa unang katuruan, ang Bible hindi yan magbabago magpakailanman. Ang Bible mananatiling totoo, at Diyos lamang ang maaaring makapagbago dyan. Hindi mababago ng tao yan. Hindi mababago ng tao ang mga nakasaad sa Biblia. Diyos lamang ang tanging may otoridad dyan. At yun lamang po para sa ating katuruan ngayong araw. At mapunta naman po tayo sa ating application. Para naman po sa ating application, lang po. At mapunta naman po tayo sa ating application. Ito po yung application natin. Unang-una, go back to the source given by God. Sa ikalawa naman po, gauge teachings and beliefs by the truth. At ang ikatlo naman po, give our allegiance to the supremacy of God's truth. At ang application natin, pinatutungkalan nito, magbasa tayo ng Biblia, manampalataya tayo sa ating Panginoon, dahil ang pananampalataya natin ay siya ang tanging makapagliligtas para sa atin. Yan lamang po, maraming salamat po na may natutunan po tayo ngayong araw, at may apply po natin ang ating mga application sa ating buhay. Muli, ako nga po pala si John Robby Medina. Salamat po sa pagsama niyo sa aking devotion.